Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Awe Mix Videos. Ngayon po ay may video po tayo o balita. Balita po ito mula sa PTV Philippines. At ayon dito ay may mga barko pong namataan sa karagatan po ng Camarines Norte. So ano po kaya ito, no? Talagang China to, sinasakop na daw tayo. Banyagang mga warship pa po ito at malalaki, no? Para malaman at maliwanagan po natin ay panoorin po natin itong balitang ito. Ulitin ko mula sa PTV Philippines. Ito po. Mga barkong namataan sa karagatan ng Camarines Norte hindi sa China. Ayon sa Naval Forces sa Southern Luzon, si Gary Carillo na Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. So, nade-detect agad natin. Ganun na po ka-high-tech yung gamit ng Philippine Coast Guard, no? Nade-detect natin kung may mga barkong papasok, no? Yung mga banyaga o yung mga dayuhan, ano? So, tuloy natin ang balitang ito. Nilinaw ng Naval Forces Southern Luzon o NAVFORSOL na ang mga barkong nakita sa katubigang sakop ng Jose Panganiban, Camarines Norte ay hindi pagmamay-ari ng China. Oops! Hindi ho pagmamay-ari ng China, no? Kala ko Chinese ang mga niikutan na tayo, no? Kasi meron dito sa West at doon sa may parte ng Pacific, no? Tapos meron pa nga nakita doon sa El Nido, no? Tapos meron pa doon sa yung galing sa Indonesia, Indonesia daw, no? Na research vessel daw nung. So parang iniikutan tayo. So hindi po ito Chinese, maliwanag po, no? Hindi raw Chinese. So, at sino kaya itong mga barkong ito, no? Saan bansa kaya galing ito? Mga warship po ito. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Albay, sinabi ni Lieutenant John Emmanuel Sison, ang Public Affairs Officer ng ahensya, na ang mga barkong nakita roon, pati na rin sa iba pang mga lalawigan ng rehiyon ng Bicol, ay pagmamay-ari ng Estados Unidos, Japan at France. Pagmamay-ari ng Estados Unidos, United States po, Amerika, Japan, at saka France. Bakit nandun sila? Ang ginagawa nila doon? Tuloy natin. Barkong ito, anya, ay nagsasagawa ng isang maritime exercise na kilala bilang Exercise Pacific Stellar 2025. Dagdag pa ng opisyal, bilang bahagi ng exercise, isang barko ng France ang magpapanggap bilang kalaban. May pahintulot din anya mula sa Philippine Navy ang naturang maritime exercise, kung kaya't walang dapat ikabahala ang publiko. Yun naman pala, no? Wala tayong dapat ikabahala. So, ito yung maritime exercise interstellar ba yun? Sinabi nila. Ba't di kasama yung Pilipinas, no? Malapit na sa atin eh, no? Halos sa karagatan na nga doon ng Camarines Norte. Sana sumama na lang yung Pilipinas doon. No? So, maganda yung nila, no? France to, no? So, alam naman natin, ang France ay kaalyado ng Amerika. At bakit doon sa area na yon, no? Kasi nandun ba yung Japan? So, meron namang karagatan sa European, bakit doon, no? So, yung purpose na yun, sa tingin ko, is to counter yung growing power ng China. Yun yung naiisip ko kaya doon, no? Kasi support ito ng parang NATO dito sa Pilipinas, no? Kasi ang alam naman natin, ang France ay miyembro ng NATO. Even yung Germany, miyembro na siya ng NATO ngayon. At alam ko, meron din na military exercise ang Germany dito sa Pilipinas. Ituloy na natin itong balita at meron pa tayong isang balita, no, nakakainis itong isang bago. Pagkatapos ito, tuloy natin. Pagtitiyak ng Philippine Navy, patuloy nilang gagampanan ang kanilang tungkulin na bantayan ang ating mga teritoryo sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carillo para sa Balitang Pambansa. So, yan po yung balitang hatid ng PTV Philippines, no? So, parang naka-shadow lang tayo doon. Hindi tayo pwede pumasok doon kasi military exercise yun ng ibang bansa, no? So, hindi tayo kasali doon. So, ito po yung isa, nakakagigil. Kapapasok ng nabalita ito, halos 3 oras pa lang nakakalipas. Mula naman ito sa Associated Press, no? So, dito, magbigay din ulit tayo ng ating reaction at comment kung ano ba itong ginagawa ng China na to. Pang-i-intimidate na naman.
ito na naman po. Grabe, oh. Yan po, makikita sa video, no? Ito yung aircraft ng Pilipinas, no? Ayun yung helicopter nasa taas. Halos ilang metro lang yan, no? Mga 10 metro lang. So, sobrang lapit. Delikado po yung maneuver na yan, ano? No? Violation po yan sa airspace. Violation yan pagka meron kang ibang, tapos tututukan mo ng ganyan. Parang, kumbaga, sa traffic rules, violation yan. So, yung ginagawa nilang ito ay pang-intimidate to. Siga ba? So, dahil sabi nila, wala naman daw tayong magagawa. Even yung Australia, ginawa sa Australia. Ulitin natin, yung doon sa may area nung, pag maniobra. Ulitin natin, Ito po. Ulitin natin. You are very dangerous and endangered. Grabe, Ayan, napakalapit, Siguro, yung mga nakasakay niya, tatawa-tawa lang yun. Kasi alam nila, wala tayong kayang gawin. Natawanan lang tayo. Order sa kanila yan. Lakas ng loob nila. So, mas maganda siguro dyan, tinitira ng missile. Kaya lang, pag ginawa naman natin yun, pwede natin tirahin ng missile. Kaya yan ng Pilipinas. 100% sure yun. Pero, ang kasunod nun ay isang madugong digmaan. Halos 80 or 90% madugong digmaan po yun. Pwede kasing pag ginawa natin yon, hindi pumalagang China. Pwede po yun. Kasi nandyan yung pasok agad yung Amerika dyan. Alam nila kasi, nag-una na tayo nagpaputok. So, yung support ng Amerika, nandyan na yan. So, pwedeng lalaylo yung China, pero ilang porsyento lang po yun. Yung 80% niya talaga, or 90% gaganti yan. Ano yung mga code na yun? Ibig sabihin, parang traffic rules yun sa tinatawag natin na air, air sa panghimpapawid. Yun yung binabiolate niya. So, walang pakialam yung China doon. Hindi nga sila nag-response. Hindi sila, walang response sila, Malis na sila, gano'n. Ginawa rin nila yan sa Australia, di ba? Nag-flare sila. So, yung mga gano'n kasi, radio challenge silang dapat yun. Magtatanong ka, tataboy mo, pero hindi. Iba na sa kanila ngayon. Action na, wala nang words, flare na, pinapakawalan nila, flare sila. So, yun lang po, para sa akin, yung ginagawa ng China, pang-intimidate, pang-iinis. Mabiruin mo, nakarating din sila sa Australia. Ngayon naman, may warship sila dun sa Palawan. Tapos, may ibang usapan itong Camarines Norte kasi kaalyado natin to. So, yun ay coordinated. Pero sila, pag kumilo sila, non-coordinated po. Pangalawa, wala naman talaga sila sa katuwiran dahil sa international law, labag na labag talaga yung ginagawa nila. At siguro hindi lang Pilipinas yung nagtitimpe. India nagtitimpe dahil meron silang boundaries na pinagtatalunan. Ang Australia, malamang nagtitimpe. Kasi alam mo naman, ma-pride din tong Australia, hindi basta-basta. Pero, pinasyalan sila ng warship ng China doon, Even yung Amerika, sinanction sila ng Amerika, sinanction din nila yung Amerika. Talagang ready to fight na siguro talaga itong China. At pag nagtagal ang panahon, baka nga yung sinasabi ng mga high-ranking general ng Amerika, baka matalo na sila. Kaya sinasabi, hanggat mas maaga, makounter na ito. Iba nga, gusto labanan na. Kaysa mahuli pa ang lahat. So, ito po ang Avoy Mix videos hanggang sa muli.